Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pahirapan ang pagsakay ng ilang commuter ngayong nabawasan po ang mga namamasadang jeepney. Kasunod po yan ng naunang banta ng LTFRB na huhulihin ang mga hindi pa consolidated. Sa isang lugar sa Maynila, to the rescue sa mga stranded ang mga tricycle. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark! Pia, Vicky, Emil, ngayon ang unang araw dapat nung sinasabi nilang hulihan dito sa mga unconsolidated jeepneys. Kaya tayo ay nag-ikot para tingnan natin kung paano ang implementasyon nito at paano makakaapekto ito sa mga pasahero. Kung halimbawa, turns out marami palang mga jeepney ang magtitigil pasada ngayong araw. Walang bumiyahing jeep mula sa isang terminal sa Nagtahan, Maynila kanina umaga. Hindi pa kasi consolidated ang kanilang jeep. Humaba tuloy ang pila ng mga pasaherong walang masakyan. Mabuti at sumalo ang mga tricycle sa rutang ito. Kawawa po mga pasahero. Walang jeep eh. Wala po. Tumigil sa biyahe. Yung napaprint ko pong money na ginamit ko for school, nagkulang na po. Pagpunta ko dito sa sakayan ng jeep, nakita ko po to. 20 pesos po pa lang, dala ko lang po is halos 14 pesos na lang. Jeep po yung sinasakyan ko pauwi po talaga sa amin. Kaya lang po strike po. Wala po akong choice para mag-tricycle kasi pag nilakad ko po mainit po eh. May libreng sakay naman na dineploy ang LGU ng Maynila. 40 jeepney sa rutang Paco, Rotonda, Nagtahan sa Maynila ang hindi pumasada dahil hindi consolidated. Paano kami babiyahe kung huliin kami ng LTFRB? Biyahing-biyahe kami, tutusin lang. Kasi mga driver ko dito, puro may mga pamilya yung pinapakain. Kung huliin nila kami, dahil di kami consolidated. Dismayado ang mga pasaherong nagkakasya lang sa 3 modern jeep na natirang bumabiyahe sa ruta. Dapat siguraduhin lang may sakyan ng mga tao kasi kawawa ang mga commuter ngayon. Wala masasakyan. Sa dami ng pasahero sa umaga, hindi naman kayang lahat yan. Sakay lahat ng ibang biyahe. Sa monitoring ng LTFRB, 313 na ruta pa sa Metro Manila ang may mga traditional jeepney na hindi na nagpa-consolidate bago ang April 30 deadline. Pinakikiramdaman daw nila ang epekto sa mga pasahero dahil marami sa mga rutang ito ay bumabiyahe galing o papunta sa commercial hubs. Sa Caloocan, Balintawak, 8 ruta ang nabawasan ng jeep. Pero sabi ng LTFRB, sapat ang mga bumiyaheng consolidated na. 13 ruta naman galing at papuntang Blumentritt ang nabawasan ng mga jeep na bumabiyahe. May mga bumabiyaheng consolidated traditional jeepney at e-jeepneys. Sentro din ng babaan at sakayan ang Cubao sa Quezon City, kung saan 13 ruta ang apektado ng tigil pasada ng mga unconsolidated jeepneys. Pero wala namang na-stranded na pasahero. Sa ating pag-iikot ay wala naman tayong nasaktuhan na hulihan, Emil, At wala rin tayong nasaksihan na malawakang eksena ng stranded na mga pasahero maliban doon nung umaga na rush hour na pinakita natin sa area ng Nagtahan. Pero itong maghapon, wala tayong nakitang grabing epekto sa tigil pasada at sa hulihan supposedly na gagawin. At ating inaantabayanan ngayon kung ano ang magiging assessment ng otoridad dito sa unang araw ng kanilang crackdown. Mula dito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Mark Salazar. Sumuko po sa NBI ang negosyanteng si Ferdinand Guerrero, ang natitirang akusado sa kasong serious illegal detention for ransom ni Vong Navarro. At nakatutok si John Consulta. Pasado alauna ng hapon ng sunduin ni NBI Director Bernardo de Lemos sa Makati City ang sumukong negosyanteng si Ferdinand Guerrero. Matapos kausapin ng kanyang mga abogado, tuluyan na itong inaresto ng NBI. May karapatan pa kayong manahimik. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin laban sa iyo. Si Guerrero ay co-accused ni Cedric Lee at Denise Cornejo na na-convict sa kasong serious illegal detention for ransom na inihain ng aktor na si Vong Navarro.
Ayon kay Guerrero, minabuti niyang sumuko habang inaapila ang kanyang kaso. I've surrendered everything to the Lord, God is sovereign, God is in total control. We will elevate this case at lalabanan namin on appeal. And we are confident in our justice system na mabibigyan ng patas na laban si Ferdinand Guerrero. Pipilitin daw ng NBI na matapos ngayong araw ang mga dokumento kaugnay ng pagkakaaresto kay Guerrero. Ibabalik natin yung warrant sa issuing court at ipapaalam natin sa husgado na andito na sa kustodiya ng NBI si Mr. Guerrero. Aantayin natin yung commitment order ng husgado kung saan sang facility ipapadala at susundin natin yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo na maging handa sa mga bagong banta sa seguridad. Kasunod dyan ang isyu kamakailan kaugnay sa umunoy destabilisasyon. Nakatutok si Ivan Bayrina. Matapos lumutang kamakailan na may niluluto umanong destabilisasyon sa hanin ng mga retiradong opisyal ng Philippine National Police. Sinabi ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hayaan ang anumang pagpapahina at pagkakawatak-watak sa pamahalaan. Sa harap ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Northern Mindanao, hinimok sila ng Pangulo na maging tapat sa tungkulin at sa bansa. I urge all of you to continue to demonstrate your loyalty, patriotism, and service to the country. And let that love of country remain as your compass in your duty to our country and to our people. Kinilala ng Pangulong tagumpay ng Armed Forces sa patuloy niyang paghina ng mga rebelde sa Northern Mindanao. Hindi lang daw dahil sa bakbakan kundi sa pamagitan ng mga proyektong tumutugon sa ugat ng rebelyon tulad ng mga kalsada, patubig, mga paaralan at mga health center na pinondohan na ng 5.3 billion pesos ang pamahalaan. Mensahe pa ng Pangulo sa mga tropa ng pamahalaan, pag-aralan at paghandaan ng anyay mga bagong banta sa seguridad at ang bagong anyo ng bakbakan sa digital space. I call on you to develop the skills that are going to be required to combat these new forms of warfare, including those that extend up to the digital realm. We must be prepared to fight false narratives, disinformation, digital operations that seek to sow conflict against us and amongst us. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Ninakaw na, kinalakal pa umano ang mga bakal sa ilang bagong tore ng NGCP sa Cebu. Dagdag problema po yan, lalo ngayong nagkukulang po ang supply ng kuryente. Ang epekto sa consumer, tinutukan ni Maki Pulido. 12 bagong gawang tore ng National Grid Corporation sa Cebu ang ninakawan ng mga bakal na ibinenta sa junk shop. Sa anti-pilferage law, may multa itong 50 hanggang 100,000 pesos at kulong na 12 hanggang 20 taon. Hindi lang yan kasing simple na papalitan ng NGCP. Meron talagang real danger na maantala yung serbisyo ng transmission. Posible ring magkaroon ng sakuna. Sa Batangas, problema ng NGCP ang pagpapalipat ng korte ng pwesto ng 2 tore na bahagi ng Tuwi Dasmariñas Transmission Line and Substation Project. Sabi ng NGCP, dahil dyan, posibleng maantala ng 2 taon ang proyekto at hindi may hahatid ang 5,000 megawatts na supply ng kuryente mula sa mga bagong tayong planta. Dahil pinapasa sa mga consumer ang lahat ng gastos, ang ibig sabihin ng mga problemang yan, posibleng pagtaas ng electric bill. Nakita naman natin sa nakaraang mga linggo na may red alerts. Pag hindi natapos ng NGCP yung mga proyekto on time, baka lumala. Tansya ng NGCP, 10 centavos per kilowatt hour ang maaaring maidagdag sa transmission charge sa susunod na buwan. Ito yung pinambili ng NGCP ng reserbang kuryente noong Marso na pinayagan ng Energy Regulatory Commission na singilin. Kung kumokonsumo ka ng 200 kilowatt hour kada buwan, posibleng dagdag na 20 pesos ito sa electric bill. Sabi ng Meralco na maniningil nito sa consumers, magko-compute pa sila. Siyempre, meron talagang ganung posibilidad na tumaas ang overall rates. So yung actual amount, medyo kailangan pa natin i-check yan kung ano yung magiging actual. Tulad ng marami, di na alam ni May saan pahuhugutin ang pambayad sa wala raw tigil na pagtaas ng singil sa kuryente. Sana tulungan tayo ng ating gobyerno. Si unang-una napakasakit sa bulsa yung pagtaas. Instead na pambilin bigas, pambayad sa mga ibang kung tuloy-tuloy na ito, paano na? Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.
Bagaman pinaligiran ng mga barko ng China at tagumpay na nakapaghati ng ayuda, ang ilang miyembro ng isang sibilyang grupo sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. At live mula roon, nakatutok si Joseph Moro. Joseph? Pia, nakalapit sa may Baho de Masinloc yung advance grupong atin to, samantalang main convoy ay tinatana ng China Coast Guard. Kahapon ng umaga, nakalapit ang advance team ng grupong atin to ng hanggang 25 to 30 nautical miles mula sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Nakapamigay sila ng mga supply at gasolina sa mga Pilipino mangingisda doon. Pero hindi daw ito naging madali. Nakapaligid daw sa kanila ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy. Lumapit pa daw ang Chinese Navy sa maliit na bangka ng hanggang 200 metro kaya medyo nabahala raw ang grupo. Kaya tinawag ng atin to na tagumpay ang kanilang misyon. Ang masasabi natin, mission accomplished. Sa paglalayag ng grupo ng West Philippine Sea, gustong igiit ng atin to coalition na ang bahaging ito ng karagatan ay hindi lamang nasa loob ng Exclusive Economic Zone, kundi bahagi mismo ng teritoryo ng Pilipinas. Pagkatapos naman mamigay ng supplies ng grupo malapit sa Masinloc, Zambales, 3 China Coast Guard vessel ang sumulpot habang papunta na sa direksyon ng Panatag Shoal ang grupo. Nakamanman at minsang lumalapit ang mga Chinese vessel sa civilian convoy. Pero sa harap nito mula sa kanilang maliit na bangka, isinigaw nila ang kanilang saloobin. Kanina, isang Chinese Coast Guard vessel na lamang ang nagmamasid pero kalaunan ay bumalik na rin ang 2 pa. Ang barkong yan ng China Coast Guard ay isa doon sa 3 na Chinese Coast Guard vessel na nakabuntot dito sa grupo ng atin ito at sa BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. Yan ay bahagi ng unang layer ng blockade o pangharang para dito sa misyon na ito dito sa West Philippine Sea. Pero bukod dyan, may nakita rin tayo na barko ng Chinese Navy. Nakapamigay naman ng mga supply ang grupo sa mga mangingisdang pumalaot sa lugar. Sa gitna ng dagat, ibinandera ng grupo ang watawat ng Pilipinas. Di na sila dumiretso papuntang Panatag Shoal dahil naisagawa naman daw nila ang misyong magbigay tulong sa mga mangingisdang Pinoy. Sa isang pahayag naman, iginit ng China na teritoryo nila ito at pinapayagan lamang ang mga Pinoy na mangingisda gamit ang mga maliliit na bangka. Pero Pia, sabi ng ating gobyerno ay nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Samantala sa mga oras na ito ay kasabay na natin yung convoy ng atin to pabalik sa Zambales matapos nga ang anilay matagumpay nilang misyon dito. Pia? Maraming salamat, Joseph Moro. Iginiit ng China na totoo ang mga inilathala ng Chinese Embassy kaugnay ng mga kasunduan mula ng China at Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Malinaw daw ang inihayag nitong pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Ang pahayag ay inilabas matapos sabihin ng Foreign Affairs Department ng Pilipinas na sisilipin ito ang mga ulat na iligal na mga aktibidad ng ilang China diplomats. Kasunod dyan ang mga ulat na may recording ang Chinese Embassy ng pag-uusap ng Chinese at Philippine military officials. Bawal kasi ang wiretapping sa bansa. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang Absolute Divorce Bill. Isinagawa ang botohan sa pamamagitan ng viva voce o sa palakasan ng boses. Sa panukala, kabilang sa mga papayagang magdiborsyo ang mga nasa toxic o mapang-abusong relasyon. Pero kinakailangang dumaan ang divorce proceedings sa mabusising pagsusuri ng hukuman. Base po sa bill, ilan sa grounds para sa absolute divorce ay pisikal na pananakit o pang-aabuso sa petitioner o sa anak nito, pananakit o pamimilit sa petitioner na magbago ng relihiyon o political affiliation, at pagkalulong sa droga, sugal o alak. Sinabayan ng kilos protesta ng ilang transport group ang pagsisimula ngayong araw ng hulihan laban sa mga hindi pa consolidated na jeep. Pero ang LTFRB wala pa umanong pinalalabas na manghuhuli. Nakatutok si Oscar Oida. Kapansin-pansing puro may mga sticker na ng kani-kanilang kooperatiba o korporasyon ang mga bumabiyahing jeep sa Monumento Caloocan kaninang umaga. Indikasyon na consolidated na ang mga ito. Ang tsuper na si Christopher, inabutan pa ng GMA Integrated News na nagkakabit ng sticker para iwas daw aberya.
Para at least makita nung mga law enforcement na nakakomply kami, na sumusunod kami sa gobyerno sa sa programa nila. Ngayong araw na dapat ang simula ng hulihan sa mga bibiyahing jeepney na hindi consolidated sa pangunguna ng LTO, MMDA at PNP base sa paalala ng LTFRB. Pero ayon sa LTFRB, wala pa silang pinalalabas na manghuhuli. Sabi pa ng MMDA, naghihintay pa raw sila ng guidelines mula sa LTFRB para makapanghuli ng mga hindi consolidated na jeep. Paalala ng LTFRB sa lahat ng mga consolidated na jeepney, i-display ang kanilang mga dokumento sa dashboard o windshield para hindi na maabala. Ang mga hindi naman nakapag-consolidate, pinaalalahanan din ng DOTR na wag nang piliting bumiyahe. Clear naman sa LTFRB yung mga lugar na mababa ang consolidation at malamang doon ang posible na magkaroon nga po tayo ng mga kasama na magiging tulurong. Doon po tututok ang LTFRB, LTO, ang ating mga kasama sa kapulisan para wag pong bumiyahe yung mga hindi consolidated. It is the discipline that is needed. Kailangan din po yung disiplina nila na wag pumasada dahil wala na pong karapatan. Pwede kasing mauwi sa isang buwang suspensyon ng driver, 50,000 pesos na multa sa operator, at posible pang ma-impound ng 30 araw ang sasakyan kapag nahuling lumalapag. Pero tutol sa hulihan ang ilang grupo gaya ng Manibela at Piston, kaya nagmarcha sila patungo sa tanggapan ng LTFRB. Hindi pa ba sila nakontento? Kinukuha na nga nila yung prangkisa namin na aming pinakikipaglaban. Pagkatapos yan, pati pa ba naman yung jeep ay kukunin pa nila, i-impound? So ano bang gusto nilang mangyari? Hindi naman daw sila tutol sa modernisasyon, kundi sa proseso lang na gustong gawin kaugnay nito. Kaisa ng gobyerno ang Manibela, nga lamang ayaw natin na sinasakal tayo, ayaw natin na yung mga bibili nating mga sinasabi nilang modernong sasakyan ay galing China. Nang tanungin kung ano ang plano nila sa mga susunod na araw, nanindigan ng Manibela. Hindi namin ibibigay yung aming mga jeepney. May mga prangkisa kami, tanging ang Kongreso lamang ang pwedeng mag-revoke nito. Hinihintay pa namin ang tugon ng LTFRB tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Masayahin man ang maraming Pilipino, hirap naman ngumiti ang ilang siraang ngipin. Naaabot sa 70 milyon ayon sa isang pag-aaral. Kaya ang tanong sa Senado, bakit limitado pa rin ang benepisyo ng PhilHealth pagdating sa oral care? Nakatutok si Ian Cruz. Mga ngiping nililinis lang ng asin. Meron pa ngang gumagamit lang ng buhangin. Talaga namang mahirap ngitian ang hindi maayos na oral health care ng maraming Pinoy. Abot 73 milyon ang may tooth decay ayon sa 2018 National Health Survey. 72% ang may bulok ng ngipin. Ayon naman sa anunsyo ng Philippine Dental Association nito lang Pebrero. Sa Senado, naungkat ang iba pang pwedeng idulot ng di maayos na oral health. Studies have shown that gum disease, missing teeth, and other oral health issues brought about by poor brushing habits and lack of plaque removal increase a person's risk of stroke. Kung pambili lang ng toothpaste, hirap na ang maraming Pilipino, paano pa yung pagpapatingin sa dentista? Kaya sa pagdalakay sa pag-amyenda ng Universal Healthcare Law sa sesyon ng Senado, kinwestiyon kung bakit sa halos 30 taon ng PhilHealth hindi pa rin kasama ng lubusan ang oral care benefits. Can we get an explanation? Bakit? Isn't that part of the overall health of the Filipino, Mr. President? Lumabas na limitado pa ang oral care benefits ng PhilHealth benefits. Limited surgeries lang po tulad ng tooth extraction o cleft lip o cleft palate surgeries. Hindi po kasama mga surgeries sa private dental clinics at hindi po kasama ang basic oral health care services. Malaking tulong pa naman sana yan sa mahirap tulad ni Mary Jane na kailangang unahin ang ibang gastusin lalo't biyuda na. Gawa ng kulang po sa income po. Kasi kung may income man po kami, isang importanteng bagay na lang po yung gagamitin. Kaya yung oral health mo, parang hindi mo Hindi ko na po naaasikaso yan. Sana raw, makasama kahit mga basic na dental services. Okay po sa akin, magpapapasa.
Kaya naman kasama yan sa kinokonsidera ayon kay Senador J.V. Ejercito na sponsor ng pag-amyenda sa Universal Healthcare Law. When it comes to the overall, yung pagpalinis, kasama, but other packages are still under study, Your Honor. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Muli pong bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng bansa bandang hapon kanina, pero hindi pa po tag-ulan ayon po sa Pag-asa. At kung tutuusin ay wala pa yan sa posibleng maranasan pagdating ng La Nina. At nakatutok si Ivan Mayrina. Bagamat ramdam pa rin ang init sa maraming lugar tulad sa Igbaras, Iloilo, Tambara, kung saan may 6 pang bakang namatay umano dahil sa tindi ng heat index. Kapansin-pansin itong mga nakarang araw mga pag-uulan. Malakas at may hangin sa iba tulad sa Mountain Province. May yero namang kasama nitong Lunes sa Quezon City pero karaniwang hindi kalakasan at panandalian lang. Sabi ng Pag-asa, hindi pa yan tag-ulan kundi localized thunderstorms lang at wala pa raw yan sa daranasin natin pag-uulan pag dumating ng La Nina. Katunayan kung anong init sa unang bahagi ng taon, siya namang tindi ng mga posibleng pag-uulan pagtama nito sa Hulyo, Agosto at Setyembre. Ang epekto ng La Nina magtutuloy-tuloy hanggang sa katapusan ng taon. May mga pag-uulan po tayo nitong July, August, September, kasagsagan ng habagat at bagyo. So yung po talagang contribution din ng possible na La Nina, maaari pong yung October, November, December na mas matataas ang tsansa na medyo mas marami po yung ulan natin na matatanggap. Sa pagtaya ng Pag-asa DOST, 13 hanggang 16 na bagyo ang posibleng pumasok sa bansa ngayong taon. Hindi pa tayo nabibisita ng kahit isang bagyo hanggang ngayon, pero posibleng mas malalakas ang mga papasok na bagyo sa huling 6 na buwan ng taon. Ito po ay mga possibility pa rin na merong mga lubhang mapaminsala ng mga bagyo. Kung hindi man po malakas ang hangin na dulot nito, baka marami ding ulan yung dulot nito. At dahil minsan nagkakabahan na kahit wala pang mismong tagulan at ang lakas ng ulang dulot ng La Nina, tinututukan na ng DPWH sa mga proyekto kontra baha. Ngayong taon, 349 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects. Hindi pa kasama riyan ang foreign assisted project para sa mga major river basin sa bansa na dahil sa siltation ay bumababaw na. May mga natapos na at may mga ongoing pa. Kabilang ang mga impounding dam kung saan iipunin ng sobrang tubig tuwing tagulan para may magamit tuwing tagtuyot. In-accelerate namin yung mga flood control projects namin. We are now again implementing 4,100 flood control projects all over the country. Ang Task Force El Nino na rin ang task force sa tututok sa magiging epekto ng La Nina. Iniutos na ng Pangulo ang pag-update sa hazard maps para maipos na maaga pang disaster response teams ng bansa. Kinakausap na rin daw ng Department of Agriculture ang mga magsasaka para sa mga hakbang para sa La Nina. Mas pinangangambahan ng Department of Agriculture ang La Nina kasi once bumuhos yung malakas na ulan at magkaroon ng matinding pagbaha, lunod na talaga yung mga pananim. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Maging si Pangulong Bongbong Marcos napapaisip sa tunay na pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Guo na iniimbestigahan ngayon ng Senado sa posibleng kaugnayan nito sa ni-raid na Pogo Hub. Personal namang inaksyonan ng Pangulo ang problema sa supply ng tubig sa Cagayan de Oro. Nakatutok si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. May mga tanong ang mga senador sa pagkatao ni Bamban Mayor Alice Guo ng Tarlac kung may kaugnayan ito sa ni-raid na Pogo Hub at maging sa kanyang nasyonalidad. Ngayon, maging si Pangulong Bongbong Marcos may mga tanong na rin. Sa Cagayan de Oro City, sinabi niyang dapat itong imbestigahan. Dahil rinade natin yung sa Bamban at nakita natin yan, makita yung mga dokumento, nakinay-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. Isa sa malaking problema ngayon sa Cagayan de Oro ang tungkol sa tubig matapos putulin ng Cagayan de Oro Bulk Water Supplier Incorporated o COBI ang supply ng tubig sa lungsod. Hindi kasi umano nakakabayad ng utang ang Cagayan de Oro City Water District na aabot na sa 498 milyon pesos. Na ibalik na ang supply ng tubig sa ngayon at para maresolba ang isyo,
Inaksyonan ito mismo ng Pangulo. Kasama na ang pakikipag-usap sa may-ari ng Kobe. Akin ding inatasan ng Local Water Utilities Administration na pag-aralan ang posibleng pamamahala nito sa Cagayan de Oro Water District upang sa lalong madaling panahon ay mapag-aralan ang solusyon sa sitwasyon ng supply ng tubig dito sa inyong lugar. Nagpunta rin sa Iligan City ang Pangulo kung saan namigay din siya ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Dininig kanina ng House Committee on Ethics and Privileges ang reklamo laban kay Representative Pantaleon Alvarez sa umano'y disorderly conduct nito sa isang rally sa Tagum City. Ang nagreklamong mayor, expulsion o pagpapatalsik sa kamera ang nais na parusa sa kongresista. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sinimulan ng tinggi ng House Committee on Ethics and Privileges ang mga umano'y libelous at seditious na pahayag ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa rallying ito sa Tagum City na ugat ng inihaing reklamo laban sa kanya ni Tagum City Mayor Ray Uy. Kanina nagharap ang dalawa sa pagdinig ng komite na sarado sa publiko. Kabilang din sa reklamo ni Uy ang pagiging pala-absent umano ni Alvarez. Sabi ni Uy, kahit matagal na silang best friends ni Alvarez, hindi raw niya mapapalampas ang ginawa nito sa rally. During the rally, mag-withdraw ng support yung PNP, military, army, kay Presidente Marcos. To us, that's unacceptable. Expulsion o pagpapatalsik sa kamera ang nais niyang parusa. That's too much. Huwag natin gagawin yung freedom of speech na maski ano na lang isabi natin sa kapwa nating mga opisyal. Siya nag-apologize eh. Dadami sa Bindan. Sir, kung magsasorry siya? Too late na hero. Sabi ng isang miyembro ng komite, mabigat ang panawagan ni Alvarez sa AFP na talikuran ng Pangulo. Binabanggit na let us not support the administration anymore. No? Sa akin, that will even go to the borders of unconstitutionality. Ano man ang maging hatol, umaasa ang isang kongresista na nakabasa ito sa rules ng Kamara. Ang ayaw lang natin na maulit halimbawa, no? Kasi doon sa naging decision kay former Representative Arnolfo Teves, 'di ba? Na meron siyang mga hindi din naman talaga nagawa na tama, pero yung basis ng desisyon hinaluan pa nung paggamit ng terror law, ganyan. Kaya yung ganon bawa siya ng credibility ng buong desisyon, kaya nagmumukhang political talaga yung naging move. Humarap sa pagdinig si Alvarez, pero hindi siya nagbigay ng pahayag sa media. Pero ayon sa chair ng komite, nangyari within 19 Congress, so by jurisdiction, pasok yan with the committee. Ang na-dismiss na namin kanina, yung isang aspect on with regards to continuous absences, which I have already mentioned to you. So magpo-proceed na tayo dahil nakita ng ating committee na mayroong talagang basis o reasons to believe na dapat mag-investigate yung ating committee. Bago nito ay iginiit ni Alvarez na hindi seditious ang pahayag dahil binanggit niya ang panawagan sa mapayapang paraan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Todo paghahanda po para sa target na medalya ang kauna-unahang Pinay rower na nag-qualify sa Olympics. Ang pagsagwan niya sa mga hamon ng buhay at inaasam na tagumpay sa pagtutok ni JP Soriano. Tila singbigat ng rowing scull boat na ito ang pinapasang hamon ni Giovanni Delgaco bilang unang Pinay rowing qualifier sa Olympics. Dito sa Lamesa Dam, nakikipag-ensayo siya araw-araw sa Philippine rowing team. Kasama si Coach Edgardo Mayrina, ang unang Pinoy Olympic rower na sumabak sa 1988 Seoul Olympics.
Target nilang magka-Olympic medal si Giovanni, pareho sa kung paano siya nagka-bronze, silver at gold sa magkahiwalay na Southeast Asian Games noong 2019 at 2021. Muntik pang di sumapat lahat ng medalyang yan. Pero nang makapasok sa top 4 sa World Rowing, Asian and Oceanian Qualification Regatta, opisyal din siyang nakapasok sa Women's Single Sculls event sa rowing ng 2024 Paris Olympics. Pag last 250 meters, mas naririnig ko po yung mga ibang teammates ko. Grabe sigaw talaga nila, paus na. Yes! Nice natin, Joe! Sabi ko, Olympian na ako. Tapos iyak pa ako ng iyak. Isa lang yan sa maraming along sinagwan ni Giovanni na muntik pa noong di mapabilang sa national team dahil lang sa dating target na taas para sa mga babaeng rower na 5'6". Pero nakumbinsi ni Giovanni si Coach Ed na payagan siyang mag-try out. Halos araw-araw po talaga, nagtitry talaga ako sa sarili ko. Ako kahit mag-isa po ako dito. Tapos po, wala pang 1 year, nag-medal na ako. Yung mas mababa pala na mayroong willingness talaga na mag-training sa puso na training, ay talagang ma-achieve niya yung gusto niya. Pero tuloy ang pagbabanat niya ng buto at pagpapalakas ng buong katawan. At napatunayan kong diyan biro nang magpaturo ako kahit basic rowing lang sa ating 2 Olympian rower. Lalo na nang isabak na ako sa tubig. At napakahirap po ng rowing. Merong talagang skill at tamang timing sa paggalaw ng kamay. Nakita mo talaga dito yung matinding sakripisyo ng mga atleta natin para mag-qualify lang sa Olympics. Normal naman po talaga yun yung pag first attempt hindi mo makuha yung gusto mo. Parang iano tayo ni Lord na may will si Lord para sa atin. Kung ano yung time para sa atin. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Paglilibang at iba pang serbisyo, yan daw ang layong ibigay sa isinusulong ng ilang kongresista na pagtatayo po ng mga community-based daycare center para sa mga senior citizen. E pabor kaya sa mga nakatatanda? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa edad na 75, tumutulong si Adelina sa tindahan ng kanyang pamilya, katuwang ang kanyang anak at ilang apo. Ang araw-araw na pagtatrabaho, nakabubuti raw para manatili siyang malakas. Gusto rin naman daw niya yung pamamasyal, kaya lang magastos din. Pag Sabado o Linggo, kasama ko yung mga anak ko. Naglalakad po sa UP, kaya lang yung time ko, ubusin ko na lang dito sa negosyo namin. Wala tayong pera sa pasyal. Ang mga tulad ni Adelina ang maaring makinabang kumaysa sa batas ang House Bill 10362 na naglalayong magtayo ng mga daycare center sa bawat barangay para sa mga senior citizen. Sa panukalang batas ni Representative Milagros Aquino Magsaysay, ang community-based daycare center ay maaring puntahan ng mga senior citizen para sa paglilibang at mga educational, health at socio-cultural program at services. Ilan daw sa social services na pwedeng ibigay ng daycare center ang arts and crafts, palaro, pagsasayaw, storytelling at mga field trip at outings. Ilan sa senior citizens na nakausap namin, pabor dito. Mayroong mga senior na binabaliwala. Kung halimbawa maging totoo yung magkaroon ng daycare para sa mga senior, maganda. Pero kung may sa batas, nakikinita na raw ng senior citizen focal person sa isang barangay na kailangan nito ng budget para sa pagtatayo ng daycare center at dagdag na staff. Kailangan din daw mapag-usapang mabuti kung anong kalagayan ng senior citizen ang maring gumamit ng pasilidad at kung sino ang titiyak ng kanilang kaligtasan habang naroon. Kailangan natin yung responder, medical staff, na bago sila isali sa mga activities, matingnan mo ng kalagayan nila. Ayon sa panukalang batas, ang budget para sa daycare center magmumula sa local government unit. Pwede rin daw tumanggap ng donasyon ang mga center. Bagamat magandang ideya naman, ilan sa aming nakausap nagsabing may ibang mas mahalagang pangangailangan ang mga matatanda. Tugunan muna yung mga nakapinding na bill para sa mga benefits ng
mga senior citizen. Katulad nung sa NCAC, yung universal pension na sinasabi nila, wala pa ho yun. Sana ma-implement na yung pagdating mo ng 80, may 50,000 ka. Pagdating mo ng 90, additional 25,000. Pagdating mo ng 100, 25, which is tama sana. Kasi habang yung senior 80 pa lang, ma-enjoy na po yung 50,000 niya. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Nananatiling highest-ranking media company online sa Pilipinas at buong Southeast Asia ang GMA Network ngayong Abril. Base yan sa pinakauling Tubular Leaderboard Worldwide Rankings sa Media and Entertainment category. Sa buong mundo, ika-17 ang GMA Network. Ang Tubular ay isang kumpanyang nag-aanalisa ng content online, pati ang interest at behavior ng audience sa iba't ibang social media platforms. Kayod ng kayod pero hindi makaipon at kung minsan, nai-scam pa. Ang ganyang kwento ng maraming OFW, balak tuldukan ng paseminar ng gobyerno bago po sila mag-abroad. Nakatutok si JP Soriano. 5 taon tiniis noon ni Margarita ang mawalay sa mga mahal sa buhay para sa 30,000 pisong buwanang sahod bilang healthcare worker sa Saudi Arabia. Malaking halaga noong 2013, lalo na kung naipon sa kalahating dekada. Pero dahil breadwinner ng pamilya at takbuhan ng mga kamag-anak, nagising na lang daw siya isang araw na wala pa lang naipon. Yung effort mo doon, wala kang tulog, kahit may sakit ka, kailangan mo talaga magtrabaho doon. So bali, kung nung pagkagising mo lang, nandito na ako sa Pilipinas, sir, sabi ko, dapat nag-ipon ako before, hindi lahat ibibigay sa kanila. Wala mang pagsisisi sa pagtulog. Sana raw ay nag-invest din siya sa pagkakakitaan. Bagay na titiyakin daw niya ngayong papunta siya ng Canada bilang caregiver. Para sa mga OFW tulad niya, ang pinalakas na Financial Literacy Program ng Department of Migrant Workers. Bahagi niyan ang seminar na required para sa lahat ng paalis na OFW. Mga kapuso, bago makaalis ang isang OFW sa ibang bansa, kailangan mo na niyan dumaan sa tinatawag na PIDOS o yung Pre-Departure Orientation Seminar. Kabilang po sa mga itinuturo sa kanila sa training room na yan ay yung financial literacy o kung paano pwedeng mag-ipon ang isang OFW na magtatrabaho sa ibang bansa. Katuwang sa pagpapaintindi sa kanila sa halaga ng ipon, investment at kung paano iiwas sa mga scam ang ilang pribadong bangko, pati na Philippine Stock Exchange o PSE. Nagpirmahan ng kasunduan para sa collab na ito. Ang partnership sa PSE makakaengganyo sa pag-invest nila sa mga kumpanya sa Pilipinas. Dagdag tulong na sa pagpapalago ng ekonomiya at paglikha ng trabaho sa Pilipinas. Pagkakataon pa para kumita sila. So that there will be more Filipinos educated in terms of how the Philippine stock market works, high risk, low risk, high yield, low yield, how to prevent dubious stock offerings or scams or what have you. At pag nagdesisyon silang bumalik sa bansa, tutulungan din sila ng DMW na pumasok sa pagpasok sa negosyo. Ikinatuwa yan ng first-time OFW na si Joanna. Siyempre, of course, makaipon para in the future, pag nakauwi na, so magbi-business. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Good news, 7 Pinoy ang napabilang sa Forbes Asia's 30 Under 30 Class of 2024. Kasama po sila sa 30 natatanging individual na under the age of 30 na kinilala sa Asia-Pacific region dahil sa ipinamalas na kakaibang potensyal at social impact sa iba't ibang larangan. Pasok sa listahan ng rapper na si Ezekiel Miller o Easy Mill na napansin na rin ng mga rap legends na sina Dr. Dre at Eminem. At kabilang din sa listahan ang dalawang Pinoy content creators na sina Abigail Marquez o kilala rin bilang Lumpia Queen at ang licensed pharmacist na si Archie Larga. Congratulations! At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.